mawawala na lang ng power yung motor, tapos mamamatay yung makina pero may power naman, umiilaw lahat, magana. Nakabukas to pero nakapatay yung headlight. Ganyan. Nabiyahe ako, nag-check engine siya, no? What's up guys? Good morning or good afternoon, depende kung anong oras mong pinapanood tong vlog na to. I hope everything is going well for you guys. So today papunta tayo papunta tayo ng Castillejo. Susunduin ko yung mami ko kasi doon siya natulog sa bahay namin doon. And naisip ako na din mag-vlog kasi recently ang dami na naman natin na re-receive na mga comments and inquiries, hindi lang dito sa YouTube, pati na rin sa Facebook group natin, kasi marami pa din ang gusto na magkaroon ng Panarea, ng Benelli Panarea 125, mga nagbabalak bumili. And kung titignan mo naman dun sa mga post ng mga Benelli na kasa, meron pa rin talaga mga nagre-release, lalo na ng bagong kulay, yung matte green. Pogi din eh. So yun, going back, marami pa rin nagsasabi na may mga comments na ay, may issue pala yung motor na yan, pangit yan, ayoko na, hindi na pala ako bibili. Yung mga ganong comments ba. Tapos nilalagay nila dun sa mga sa mga previous uploads ko ng mga issue na Panarea. Hindi ko mag-gets. Kasi siguro kailangan ko panoorin ulit yung mga upload ko na yun. Pero sa naaalala ko, wala naman ako sinabi na something na malala na issue dun. I believe lagi kong sinasabi pag gumagawa ako ng review, lagi kong sinasabi na na hindi ganun kasama yung mga naranasan kong issue. Puro minor issues lang palagi na binabanggit ko. And honest review to guys. Panarea natin, nag 2 years na siya nung October pa. So ang reading niya is, kung titignan nyo, 17,175, 2 years. So I don't know kung sakto lang ba yun o masasabi mong gamit na siya, pero feeling ko hindi naman, kasi dito lang ako nagra-ride eh. Ayun, tuloy na rin natin. Sige, pag-usapan na natin yung performance ni Panarea. So ayun nga, when it comes to performance, I can confidently say guys na never ako nagkaroon ng problema kay Panarea talaga. As in, hindi ko alam kung sunerte lang ba ako sa unit ko, pero since ownership review to, ang sinasabi ko is yung personal experiences, diba? So ayun nga, never pa akong binigyan ng sakit ng ulo nito habang nasa biyahe. Before may nabanggit ako sa inyo na engine stalling, diba? Namamatayan ako ng makina. So yan, nabanggit ko din yun before. So baka yun yung mga lalong-lalo na dun sa mga uploads ko na nakakakuha ng comment na ayaw na daw nila sa Panarea, ganyan. So gets ko naman, medyo alarming yun. Sa iba siguro, sa akin kasi wala eh, chill lang ako eh. Kapag may issue, di go, tingnan natin kung anong magagawa natin, ganun ka. Pero ngayon, never na nangyari sa akin yun. Hindi na siya naulit talaga, as in. Nangyayari siya sa akin kapag yung pagka-start ko ng makina ng motor ko alis agad, yung laga na agad, ganyan. So yeah, dun siya madalas nangyayari, namamatayan ako, yung biglang mawawala na lang ng power yung motor, tapos mamamatay yung makina pero may power naman, umiilaw lahat, magana.
Tapos medyo hindi mo siya may start agad. Kailangan mo siyang pagpahingayin ng mga 15 minutes, 10 minutes, ganyan, bago mo siya magamit ulit. So ganun yung nangyayari. Pero like I said, hindi na siya nangyayari sa akin ngayon. Alright, so ayun na, na-address na natin yung issue na yun. Ayan, dito tayo dadaan sa Go Big Highway. Medyo maganda-ganda view dito eh. O ano pa ba? Ano pa nabanggit ko doon sa mga previous videos ko? Grabe, lakas ng akin dito ah. Ayan, so nabanggit ko din yata, or nabanggit ko din yung tungkol sa ano ko, no, sa gas meter. Ayan, isa yan sa mga minor issues na naging reklamo ko before. Kasi feeling ko hindi siya accurate. Halimbawa, nagpagas ako, di ba? So 4 bar siya. Tapos siguro mga after a while, after a few rides, bababa siya ng 3, tapos aangat ulit ng 4. Parang ganon. Ganun yung nangyayari. And in-explain ko rin naman yun. Taas ng hangin. So in-explain ko din naman siya before, na sabi ko, ang pagkakaintindi ko sa part na yun is, ibig sabihin wala talagang 4 bars yung gasolina ko. Malapit na siya magbawas into 3 bars, ganyan. Kaya parang warning, parang ganun na lang yung pinaka simplest explanation siguro na parang warning niya lang yun na pababa ka na ng 1 level again. Gets? So ganun lang yun. Pero seriously guys, napakababaw na reason nun para sabihin na ayoko na pala sa motor na yan. Parang ganun. Okay, so ayun na discuss na natin yung first two. So I believe yung pangatlong nabanggit ko sa mga previous videos ko is yung mga switches, no? Hindi ba nabanggit ko nga sa inyo dati, nagloloko-loko na yan, ganyan. Minsan i-on ko siya, nakabukas to pero nakapatay yung headlight, ganyan. Ano ba? Signal lights, diba? Sabi ko, nabanggit ko na minsan di na siya umaagat-agad, so kailangan ko i-push or hanapin yung sweet spot. Pero na-resolve na rin natin yun guys, gamit yung contact cleaner. So spray ako lang yung loob dyan. So understandable naman na yun eh, kasi may mga times na nauulanan yung motor natin, and kung di ako nag-aamali, diba, nakaka-apekto talaga yun, lalo kapag natutuyo siya sa loob or hindi mo siya nabandawan ng fresh water, tapos natutuyo siya sa mga singit-singit na ganyan. Pero hindi sira yung motor. No? Kaya hindi mo siya maka-consider as issue eh, kundi maka-consider mo siya na factor or result ng pag-maintain mo o pag-aalaga mo sa motor mo. So hindi mo siya pwedeng sabihin na issue talaga guys, no? Oh yeah, yung din pala, no, yung check engine, di ba, nakikita niyo yun sa mga vlog ko minsan, di ba, nabanggit ko sa inyo, minsan nasa biyahe ako, nag-check engine siya, no? So yeah, hindi na siya nangyari ulit. After ng tag-ulan, nawala na, hindi ko alam kung bakit. So I guess auto sensor nga talaga yun, baka kailangan mo lang talagang palitan. Pero since hindi na siya naulit, hindi ko na ginalaw, hindi ko na siya dinala sa kasa or yung pinari-flash ganon. Hindi ko na ginawa yun kasi yun nga, nawala naman siya. But like I always say, lagi siyang nawawala, bumabalik-balik lang. It's not a big deal, no? Kasi when it comes to performance, yung makina mo kahit naman nung ilaw yun, yan, annoying, naiintindihan ko, pero habang tumatakbo ka, di mo naman makaramdaman na may problema yung motor, kasi sobrang smooth niya talaga, napaka-komportable niyang i-ride. Hindi pa siya matagtag, no? Naaalala ko kasi ngayon medyo matagtag na kasi niliitan ko ng gulong.
Ayan, so ngayon na breakdown na natin lahat ng mga pinagsasabi natin before sa mga previous vlogs natin tungkol sa mga issues ng Panarea 125. Ngayon, pumunta naman tayo sa reason kung bakit si Panarea 125 pa din talaga ang magandang piliin. Pero bago yan, disclaimer muna guys. Hindi tayo sponsored ng Benelli or kung ano man or ng kahit sino dyan. Honest review lang tayo dito, and lahat ng sinasabi ko is opinion ko lang, no? I'm sure naman merong katulad ko na merong same idea or same way of thinking kung bakit nila kinoconsider or kinonsider yung Panarea 125 compared sa mga other motorcycles or other classic scooters, di ba? So number one reason is aesthetic, no? Yung forma ni Panarea 125. I mean, let's not fool ourselves. Kaya tayo nag-classic scooter. Kaya natin gusto ng classic scooter kasi gusto natin ng Vespa. Vespa ang hari ng classic scooters, guys. Performance and looks, kasi sobrang angas naman talaga. Tapos yung pangalan, syempre very Italian talaga. So ayun nga, gusto mo ng classic scooters, and in all honesty, di ba, kaya kinukonsider mo si Panarea, or sige, sabihin na natin si Pasio, di ba, si Kimco Like, kaya kinukonsider mo siya kasi wala kang budget para magkaroon ng Vespa. Ano na, real talk na lang guys, di ba? Mahal si Vespa. Ang base unit nila is yung S125, and it costs 155,000 yata. Tapos cash pa, kailangan mo siyang bilhin ng cash. Birang-bira yung kasa na nag-o-offer ng hulugan ng Vespa. So when it comes to aesthetics guys, si Panarea ang pinakamalapit sa forma ni Vespa. I mean, yan, tignan nyo yung mga pictures sa internet, diba? Ikumpara mo yung tsura ni Vespa. Actually parang hybrid siya ni Lambretta. So yeah, Lambretta is another classic scooter manufacturer, ganyan. So para siyang hybrid ni Vespa at ni Lambretta. Sa akin kasi, kaya hindi ko trip. Dati naging option ko rin si Kimco Like. Kaya lang para sa akin, parang ang daming ganap dun sa motor na yun. Ang daming kung ano-anong burloloy na hindi ko trip yung ganun eh. Gusto ko yung minimalist lang talaga, and si Panarea, na-meet niya yung requirement ko na yun. Basic lang pero maporma, di ba? Tapos si Pasio, late na kasi dumating si Pasio. May Panarea na ako na dumating si Pasio. Pero either way, kahit pabili pa lang ako ng motor ng mga time na yun, I don't think na bibilhin ko si Pasio. I mean, no offense sa mga naka-Pasio guys. Hindi naman tayo nagyayabang or nambabash dyan ng mga Pasio riders. I mean, we are all in the same community, di ba? Riding community, and no to brand wars nga. Pero para sa akin lang kasi, hindi ko lang talaga trip yung itsura ni Pasio. Para sa akin, parang nakikita ko kay Pasio is yung alien dun sa movie na E.T. Parang ganun yung itsura kasi. So ayun, but again, no offense guys. Hindi naman na tayo nalalait ng motor ng iba. Na-appreciate ko yung premiumness ng Pasio sa sarili nilang paraan. Saka either way, ano pa rin yun guys, Yamaha pa din yun. Wala tayong sa Yamaha, wala tayong question pagdating sa reliability. Pero tapos pangalawa na reason kung bakit si Panarea is yung community nga. Ilang ulit ko yung sinasabi palagi yan, napakaganda ng community ni Panarea. Ang daming riders, tapos may mga meetups, may mga tambays. May nakikita ba kayong mga Pasio riders na gano'n? Yeah, maybe, siguro, meron. Pero hindi kasing dalas or kasing consistent ng mga Panarea, ng mga
Panareyans, no? So isa yan sa nagpapasarap ng riding ng pagmomotor, yung mga meetups na ganyan, di ba? Ano pa ba? Yung flex, di ba? Alam nyo ba na na since hindi mo nga afford mag Vespa, di ba? Pero yung same flex and treatment na nare-receive ng mga naka Vespa, nakukuha din ni nararanasan din ni Panareya Why? Kasi kamukha niya nga napagkamala siyang Vespa. Kaya ikaw as a rider or owner ng Panareya, diba, nararanasan mo yung mga nararanasan ng mga naka Vespa. Alam mo yun, ikaw pag may nakita, I mean again hindi tayo nang babash, pero pag may nakita kang pasyo, magpapapicture ka ba sa pasyo? Yeah. Pero dito kay Migs, sa motor ko na to, may mga nagpa-picture na dito nakakatawa nga I mean, siguro sa mga familiar dito sa Subic, yung espresso, extremely espresso na cafe, sarap doon, kainan nyo yun. Sarap yung pizza at saka yung ribs. So ayun, yun nga. One time na kumakain kami ng family ko doon, tapos lumabas ako para mag-smoke. Nakita ako may mga siguro hindi sila taga-Olonga po. May mga nagpapa-picture doon sa motor, umuupo sila tapos pipicturean sila ng family nila, or hindi ko alam kung family yun o mga barkada lang. So nakakatawa, di ba? Kung naka-fashion ka ba or naka-kin ko kami, nakita ka ng ganon. Yeah. So yeah guys, hindi tayo nagyayabang or what not. Pero so yan, dito na tayo sa bahay. Wait, what's this? So ayun, yun lang na masasabi ko. Hindi naman ako nang hihikayat ng mga na mag-switch kayo, or hindi ko ini-endorse na yung Panareya yung piliin nyo. I mean, you guys are free to buy any motorcycles you want. It's your choice, it's your money, diba? Pero yung nga sabi ko, don't settle for the second choice dahil lang sa mga naririnig yung mga ganun. I suggest na mag-join kayo sa group ng Panareya, doon kayo gumawa ng research nyo. Huwag yung sa mga kung ano lang yung mga sinasabi ng iba. Kaya maraming mga dyan, marami kayong matututunan sa Panareya group. Malalaman nyo yung mga opinions or feedback ng mga Panareya owners. And baka ma-inspire din kayo pag nakita nyo yung mga pictures doon ng mga group ride, mga tambay, ganyan. Kasi kapag nagsettle ka sa second option mo or sa second choice mo, guys, para sa akin kasi baka pagsisihan mo lang, di ba? kung gusto mo talaga yung Panareya at yun yung binili mo, I mean kahit anong mga issues man yan, pwede mo naman dalhin sa kasa, may warranty naman yung motor mo, di ba? So bakit kailangan mong problemahin? So mas okay na yung ganun kaysa yung gigising ka araw-araw na pupunta ka sa garahe mo, makikita mo yung motor mo, tapos may isip mo na hindi ko pala trip to, sana doon na lang ako sa talagang choice ko. So mas mahirap yung ganun guys, kasi regret na yun, diba? So yeah, salamat sa pagsama sa ride natin. Sarap kasi mag-ride ng may kakwentuhan, So yeah, thank you for watching guys, and kapag may mga opinion kayo, just feel free to drop it on the comment section, and lagi naman tayo nagre-reply. Alright, thank you, and ride safe and stay safe.